I'm Ryan. I'm a travel content creator, and in this video, I'm going to answer some of the frequently asked questions galing sa mga nakapanood ng video ko. And today, sasagutin natin ay isang immigration question. Paano po pag unemployed and self-funded lahat, savings lang from allowances galing parents? Hi, Lynn! If you are traveling for the first time and wala ka pang experiences or previous sa travel history, feeling ko your strategy would be wag muna. Ako I suggest na if you are traveling for the first time, dapat meron kang kasama, either your family members or someone sa family mo, kamag-anak mo, or kaya mama mo, papa mo, na meron ng travel history and maganda yung record. Kasi kapag for example ganyan, unemployed ka pa, self-funded pa yung travel mo, and kumbaga, paano mo ngayon mapoprove sa immigration officer or may establish sa immigration officer na alis ka ng bansa for travel alone. Lalong-lalo na at wala kang trabaho dito sa Pilipinas. Yun yung suggestion ko because ang dami-daming cases ng mga na-offload na kung saan unemployed sila or kaya kung kahit na employed nga, 'di ba, na-offload pa rin and solid na yung work and may savings na sa bank and all, na-offload pa rin. Pero kung may establish mo naman, meron kang malaking savings, kaya mo mag-travel, yung school mo, kung saan ka nanggaling, okay, or kaya kumbaga, kung mayaman ka, kung may establish mo na mayaman ka, kahit na mag-isa ka lang, first time mo magta-travel and magta-travel ka outside of the country na ikaw lang mag-isa and babalik ka naman sa Pilipinas kapag tapos na yung travel mo, kapag kaya mong i-prove yon habang ikaw ay humaharap sa isang immigration officer, I guess wala namang magiging problema. Pero kung medyo alanganin ka kasi nga ang dami-daming factors na titingnan ngayon yan, yung immigration officer. So, yung immigration officer kasi, kapag naglilinya tayo sa kanilang harapan, bali pinoprofile nila tayo based on, for example, eto ba, merong trabaho ba to? Merong bank account ba to? Kung sinasabi niya na magta-travel siya, meron ka bang pera na panggagastos mo dun sa abroad? Kung meron ka namang pera, eto ba, meron ba siyang strong ties na babalik siya sa Pilipinas? Yung mga ganong factors. So, kailangan mo ngayong i-establish at i-prove sa immigration officer na kung saan magta-travel ka para mag-travel ka lang talaga at meron kang kakayahan to provide for your travel. So, yan yung mga nagiging kaso kasi for first-time travelers na lumalabas ng bansa. Ngayon, kung may previous history ka na ng travel and this is going to be your first time na alis ng bansa na mag-isa lang, pero before meron ka ng travel history, I guess wala namang magiging problema in proving na mag-travel ka lang kasi nga based on your history, nakakalabas ka na ng bansa. Pero kung first time ever mong lalabas ng bansa, tapos wala ka pang travel history, wala kang kasama, medyo pag-isipan mo. Kasi ang dami-daming cases ng mga na-offload na ganyan and also depende din sa country na pupuntahan mo. So, medyo red flag yung Thailand, kapag Dubai, mga ganyan. Ano pa ba yung mga mainit na mga lugar ngayon na kapag yan yung pinupuntahan ng mga unemployed, ng mga first-time travelers, offload ka agad talaga automatic. Kasi ang dami pumupunta ng Thailand, nagiging teacher or nag-apply doon teacher. Sa Taiwan din, merong ganung mga cases din. Sa Abu Dhabi din or sa Dubai, nagde-disguise as tourist visa pero maghanap ng trabaho doon. So, ako, I suggest na if this is your first time traveling outside the country, maghanap ka ng makakasama mo in traveling outside of the country. Mahirap na lalabas ka ng country na first time mo. Or pwede rin naman na kapag ganito, establish mo muna yung sarili mo na mag-travel ka, and then maghanap ka ng trabaho or may trabaho ka dito para ma-establish mo ngayon sa immigration officer na magtutour ka lang doon and babalik ka ng country. Kasi medyo
mahigpit ang immigration officer natin, lalo-lalo na sa mga nagta-travel ng mag-isa, first-time traveler, walang trabaho dito sa Pilipinas, medyo medyo red flag for immigration officer. So, yun lang muna. I suggest if this is your first time traveling out of the country, wag muna. Maghanap ka muna ng kasama. Pero kung hindi mo naman ito first time, may mga previous travel history ka na, go lang. Wala namang magiging problema dyan. Pakita mo lang yung capacity mo, financial capacity mo sa immigration officer. I'm sure dahil kung meron ka ng travel, hindi na yan magiging problema. So yan lang. I hope that helps and I hope that answers your question. Bye!